Nakakapagsalita na raw ang Pinoy boxer na si Renerio Arizala Jr. Naoperahan siya sa utak matapos mapuruhan sa kanyang laban sa Japan. Pero kailangan pa raw niyang dumaan sa therapy. Ayon sa isang eksperto, bukod sa nabugbog ng husto sa ulo si Arizala sa laban, posibleng exhausted o matindi na rin ang kanyang pagod, kaya siya napuruhan. Live mula sa Quezon City, may report si Jamie Santos. Jamie? Maris, hindi na raw may aalis ang panganib sa buhay ng isang boksingero. Ano man daw paghahanda at pagpeprepara, basta umakyat sa ring ang isang boksingero, kalahating paa nito nasa hukay na. Sa kwento ng coach ni Renerio Arizala Jr. o Bong na si Jonathan Peñalosa, hindi ininda ng boksingero ang aabot sa 15 solid na suntok sa ulo sa bakbakan nila ng Japanese boxer na si Tsuyoshi Tameda. Pero pagdating ng round 6, napuruhan siya, bumagsak at nawalan ng malay. Yung isang solid lang talaga na parang may lumanon lang. Umakyat na agad ko. Bilis naman ng referee. Bilis na agad. Solid talaga. Saan tumama? Dito parang dito tumama. Mukhang accumulated din ang mga tama ng suntok kasi sa pagkakadescribe ng kanyang trainer na si Atan Peñalosa, bumalabal sa lubid, nag-complain ng masakit ang ulo, tapos nag-collapse na. Usually nangyayari yan pagka-exhausted ng fighter. Sa huling update ng kanyang coach, nakakapagsalita na ng kaunti sa Arizala. Yun nga lang, kailangan niyang dumaan sa therapy. Posibleng abutin pa ng 2 hanggang 3 linggo bago siya makauwi sa Pilipinas mula sa Japan. Nauna nang sinabi ng Games and Amusements Board na higit pa sa sapat na medical attention ang tinatanggap ni Arizala. Pero lahat kaya ng boksingero na bibigyan ng ganitong tulong sakaling malagay sila sa bingit ng kamatayan sa kanilang laban. Meron. Bawat biyahe namin sa mga international tournaments, meron silang medical insurance. Nandiyan din ang Philippine Sports Commission na merong tinatawag na SMAP, no? O Sports Medical Facility sa Rizal Memorial. So, yung national team walang problema. Hindi ito ang unang pagkakataon na nalagay sa bingit ang kamatayan ng isang boksingero. 1995, nalagay din sa peligro ang boksingerong si Eugene Barutag. Walang sapat na medical assistance ang organizer ng boxing event. Kaya ang Noy Sports commentator na si Chino Trinidad pa ang nagtakbo sa kanya sa ospital. Ito mahirap, no? Sinasabi natin. Ito mga boxing bounce na pinanonood natin. Minsan kulang sa gamit. Ang boxing, ang naka-expose dyan mukha, mata at utak. Yan ang palaging tinatarget ng mga boksingero, na kalaban. Magiging safe ba ang boxing? Ano siya talaga brutal talaga siya na sport. Taong 2012 naman, namatay ang 21 anyos lang na boksingerong si Carlo Maquinto dahil sa matinding pamamaga at pagdurugo ng kanyang utak na natamo niya habang nasa boxing ring. Kailangan merong doktor, merong nurse, merong ambulansya. So, kung merong emergency during a fight, madadapatan ka agad ng lunas ang boksingero. Sa officiating, dapat alisto yung mga referee na pag nakita nilang medyo matindi na yung mga tama ng isang boksingero, pwede namang ihinto yan ng referee. Dahil sa mga ganitong pangyayari, ayaw na rin ng ina ni Arizala na bumalik pa ang kanyang anak sa ring. Magtrabaho na siya kung maawa ng Panginoon nga malakas-lakas siya. Kung gusto siya, basta di na siya ayaw po na magbalik ng sa boxing. Maris, kahit daw mapanganib ang larong boxing at alam yan ng mga aspiring boxers, hanggat nandyan yung kanilang pangarap na maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan, ay susubok na lumaban pa rin ito sa boxing. Maris? Okay, Jamie, simulan muna natin. Just walk us through the fight, no? Itong match nga na ito para doon sa mga hindi naman nakapanood. Pagkatapos ba nung round 6 na yon, anong bumagsak talagang tumigil na yung laban? Yes, Marina, base nga dito sa kwento na nitong coach na si Jonathan Peñalosa ni Arizala, nitong round 6, napansin na rin mismo nitong referee ng game yung pagkakahina nito nga si Arizala, kaya in-stop na mismo yung fight. Kaya lumapit na itong si coach niya, si Jonathan Peñalosa, para lapitan at tanungin kung anong nangyari dito nga kay Arizala. At yun nga, sinabi na nga may inida siya na masakit yung kanyang ulo at ito na nga yung nangyari. Kumulaps na siya, Mariz. Alright, may sinasabi si Chino Trinidad at si Pixon, mga eksperto to, na it's an accumulation of the blows.
Hindi ba ito napansin ng referee para itigil na at umabot pa sa ganitong punto, Jamie? Ano bang binanggit sa inyo ng mga eksperto na nakausap mo? Yes, Maris, no? Ayon nga dito sa mga ekspertong nakausap natin, base daw dito sa pagkakatingin nila, dito sa nangyari kay Arizala, maaring accumulation o na-aggravate nitong laban, kaya naging ganito yung resulta kay Arizala. Maaring sa training pa lang, nagkaroon na ng epekto yung mga matitinding suntok at matitinding training, kaya nung mabugbog siya dito sa kanyang laban na to sa Japan, ito na nga yung naging epekto sa kanya, nag-collapse siya. Ayon nga sa ating mga ekspertong nakausap, ito yung panganib, ito yung danger ng larong boxing. Kasi kahit anong preparation mo, kahit anong paghahanda, ito yun, may panganib talaga na at danger na maaring mapasama itong laban mo. Hindi mo alam na ito bang laban mo na to, okay ka, mananalo ka, pagkatas mo to, walang masamang effect sa'yo. Eventually, itong larong boxing, magkakaroon ng epekto sa'yo, sa physically and sa health mo. Itong nangyari kay Arizala, kaya exhausted na siya sa laban. Maaring yung sa kanyang naging training dahil nga puspusan, ayon sa mga nakausap natin, kapag pala ang isang boksingero ay lalaban sa, kung halimbawa sa isang game na hanggang round 10, ang kanyang palang pagpapraktisan o ang kanyang magiging training hanggang round 12. Lalaban siya, magpapractice siya para tumagal, makayanan ng body niya na tumagal siya hanggang sa ganitong round. Pero yun nga, nabagod, napugbog, napuruhan, maaring mas matindi yung suntok na tinamo niya or maaring meron na siyang iniinda, hindi niya sinabi, maaring hindi ito lumabas sa kanyang medical clearance o medical examination. Lahat ng lumalaro sa boxing bago yung kanyang fight ay may medical clearance. Maaring daw sa medical clearance yung kanyang CT scan, pasado siya, okay, kaya na-pursue yung game. Pero ito na nga, pagdating ng kanyang laban, nung pagsuntok nitong kanyang Japanese opponent, napuruhan siya. Marisa. Alam mo, naalala ko dyan, yung parang isang tama ni Marquez kay Pacquiao. Natatandaan mo yung laban na yun na talagang ang lakas-lakas ni Pacquiao, pero parang bigla siyang, kumbaga nahanap lang ni Marquez yung tamang tempo tapos biglang bumagsak si Pacquiao. Pero in any case, ano ba ang sinabi ni Chino? Makakabalik pa ba ng ring yung itong si Arizala kahit na sinasabi ng kanyang ina talagang hindi niya napapayagan itong kanyang anak na bumalik pa sa ring? Kasi syempre kung talagang ito ang pangarap, ano ba ang kahihinatnan niya pagkatapos na mabanggit nga sa report na nakakapagsalita na siya ngayon? May future pa ba rin siya na makabalik sa lona, sa parisukat na lona, Jamie? Yes, Maris, kagaya ng panalangin nga nung pamilya ni Arizala na magtuloy-tuloy sana yung pagbuti ng kanyang lagay. Ganito rin yung panalangin ni Sir Chino Trinidad. At natutuwa siya na nakaka-recover, unti-unti nakaka-recover at bumubuti. Sana magtuloy-tuloy. Pero base nga din sa kanyang experience, sa mga ilang boxers na napuruhan at pero naka-recover, sa maaring hindi na makabalik sa ring, lalo na yung ulo ang napuruhan. Kaya ang sabi niya, makarecover man to, mabigyan man ng kanyang mga doctors na sabihin na, you are 100% fully recovered, okay ka na, ang kanyang advice, wag nang bumalik sa ring dahil lalo na yung ulo ang napuruhan dito sa kanyang huling laban, Mariz. Jamie, kahit pa paano si Arizala maswerte dahil nabigyan siya ng medical assistance. Nabanggit mo sa iyong report, ito nangyari kay Eugene Barutag na hindi siya nagkaroon ng sapat na medical assistance nung nangyari nga sa kanya yung nabugbog ng husto. Ganito pa bang sitwasyon ngayon? What's next for those boxers na talagang makakamit ng ganito o magtatamo ng ganito katinding mga blows? Meron bang sapat na tulong? At kung sakaling mahintuman sila sa kanilang pagboboxing, meron bang sapat na pangkabuhayan para sila'y maka-move on sa kanilang buhay? Jamie? Yes, Maris, yung nangyari kay Eugene Barutag, talagang kulang yung medical assistance that time. Sa kwento nga sa atin ni Sir Chino Trinidad, merong doktor na nandoon. Yun nga lang, nataranta nung mga oras na nangyaring nag-collapse na nga itong si Barutag. Kaya siya na mismo ang nagdala sa ospital para talagang mabigyan ng sapat at tamang medical assistance. Pero sa ngayon, ayon sa Games and Amusements Board, kumpleto na yung mga medical assistance, medical team na nakabantay kapag may mga boxers o may mga laro ang mga boksingero natin, maging sa amateur. Nandyan yung Alliance of Boxing in the Philippines na tinitiyak
na merong mga medical team na nakaantabay sa bawat laro para kung may mga ganitong insidente ay maagapan yung condition o malapatan kaagad ng first aid yung ating mga boksingero. At tinitiyak rin naman daw nila na itong ating mga boksingero ay may mga insurance at mabibigyan ng tulong kapag umabot or nagkaroon ng mga ganitong incidents, Maris. Maraming salamat, Jamie Santos.